importante na itong dollar account, no, lalo na itong PS Bank ay mabuksan para mapatunayan natin talaga kung sinasabi ni Chief Justice Corona yung totoo o hindi. Congressman, nakita niyo po ba itong mga dokumentong hawak ng Ombudsman para dito sa mga alleged dollar accounts? Sa totoo lang, hanggang ngayon wala pa akong nakikita, no. Ongoing pa rin naman yung investigation po ng ating Ombudsman. Humingi nga ng reply o answer mula kay Chief Justice. Ewan ko kung nag-comply na po si Chief Justice doon, pero the Ombudsman is doing her job based on the Ombudsman law, no? Kaya para sa amin wala naman na bawal yung ginagawa po ng Ombudsman ngayon. Hindi yan po in conflict sa nangyayari po sa impeachment. Attorney Karen, ano naman po ang masasabi ng depensa kung sakasakali pong itong naimbestiga ng Ombudsman ay ipapasok ng prosekusyon? Yung sa amin lang, yung posisyon namin, hindi na to pwede sa ating trial practice, sa rules of court, kasi yung pag nag-rest ng case nila, ang prosecution, hindi sila pwede magpasok ng bagong ebidensya unless in rebuttal, which means new matters arising that were raised by the defense. So ito isang bagay obviously na hindi galing sa defense, and we think hindi nga to covered man lang ng original complaint, no allegations nila sa original complaint. So para sa amin, dapat hindi kasama to dun sa mga pwede nilang idagdag last minute kung ano man yung maisagawang investigasyon ng Ombudsman. Pasagot natin si Congressman Erin. Mabanggit ko lang po, I remember you made a reservation. Yes, that's what I was going to say. Before we rested our case, no, ang ating chief prosecutor ang nagsabi nga kanina na meron po kaming reservation with regard to the dollar accounts. So if it so happens that the Supreme Court makes a decision lifting the TRO, we should be allowed to present evidence with regard to the dollar. Yun ang question ko, Cathy, dahil ang TRO ng Supreme Court ay yung pag-produce ng mga bangko ng kanilang records. Kung hindi bangko, saklaw pa po ba ito ng TRO na inisyu ng Supreme Court? Para sa akin, hindi. No? Directed yung TRO sa PS Bank. No? PS Bank. Ang AMLA, ang Ombudsman, ay hindi sakop sa TRO. So, pwede pong maglabas ng ebidensya yung Ombudsman o yung AMLA kung ito po ay papatawagin ng Senate impeachment trial. Just before she says goodbye lang, just a quick response. Kung ipipresenta nila itong $10 million account, o objectan po ng depensa? I can expect na object yan. Okay. Expect. Sorry. Maraming salamat. Alright, maraming salamat, Attorney Karen. Meron pang mga interview na nakaschedule to si Attorney Karen. Samantala, nandito pa rin si Congressman Erin Tanyada para bigyan daan ang ating mga katanungan ngayong hapon. Ito nga, Attorney Congressman Erin, dahil ang parang merong overlap, ano po, dahil there is an ongoing impeachment trial, tapos along that, na merong investigasyon ang Ombudsman. Sinasabi nyo na karapatan yun or obligasyon yun or trabaho ng Ombudsman. Paki-explain po ng inyong interpretasyon sa batas concerning this parang processes. Well, unang-una, maliwanag sa Ombudsman law and na may karapatan ang Ombudsman na imbestigahin ang kahit sinong public official. No? It did not even say na hindi pwedeng imbestigahin yung mga impeachable officers. Hindi, very clear yan. Pangalawa, sa likod po ng statements of assets and liabilities and net worth, meron pong waiver ang public official sa Ombudsman giving her or him authority to investigate, no, kung yung mga sinasabi niya sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth ay masasabi po natin makatotohanan or somewhat accurate to what they can find. Third, no, this is just an investigation. Ngayon, pagdating po sa final report at ang pinag-uusapan po natin ay isang impeachable officer, there are two schools of thought here. Kailangan ba muna ma-impeach ang impeachable officer bago masampahan ng kaso sa Sandigan Bayan, or can the Ombudsman immediately file? Now, meron nagsasabi dahil the only person immune from suit
is the president, then it follows that the other impeachable officers may be subject to already a case filed in Sandigan Bayan. So these are two schools of thought na kailangan maging mas maliwanag. Hindi po ba klaro ito sa batas? What is clear in the Constitution, it is only the President that's immune from suit. It did not say the Supreme Court Justice, the Vice President, and the others. So, dito yung gray area na wala pa tayong jurisprudence, Mark. So, ibig sabihin, dahil ang pinag-uusapan dito, dalawang bagay, yung immunity from suit and yung removal from office, ibig niyo po bang sabihin, ang interpretasyon ninyo ay pwedeng kasuhan, pero hindi mai-enforce or hindi mai-implement yung decision in case ma-convict dahil impeachable nga siya at pagkatapos ng termino niya, tsaka pa i-implement yung decision dun sa kasong final. Ganun po ba yung interpretasyon niyo? Pwedeng ganun, pwede rin ang maging hakbang ng ombudsman, yung recommendation po niya after the investigation is for impeachment, no, in order to remove, but that is already happening. So ngayon pag-iisipan ngayon ng ombudsman kung since impeachment is happening, then do I now file the case of criminal case for ill-gotten wealth or plunder or whatever. Nabanggit niyo po kanina itong $10 million. Sabi niyo po ito ay malamang ay sum total ng mga iba't ibang dollar accounts. Yes. Would you have any idea po kung saan nakuha itong figure na ito? Well, the figure would come from AMLA, no, because ang AMLA naman nagmo-monitor ng mga deposits, no, na hihigit sa 500,000 pesos and it's equivalent sa dollar. So I'm sure, no, ang napagkunan ng informasyon ay ang AMLA, and this is the basis for that statement. Meron nga haka-haka, I don't have any basis to say it, but it is the 10 million might even be a small figure, no. So we are all waiting for that report that the ombudsman may come out with. Meron ng pinadalang sulat, Congressman, para sagutin ni Chief Justice Corona. Can he ignore that ombudsman letter? Well, that is, para sa akin, risk po ng ombudsman yan. Because if he ignores that letter, the ombudsman can proceed with his or her investigation and come out with the findings. Just to put a note there that the ombudsman refused to comply with the order asking him to respond. Ganon kabigat, Cathy, ano? Ito ang involved na dito, Congressman, ay ang executive department naman, hindi na Senado. Can the Supreme Court issue a TRO na preventing the ombudsman from proceeding? That will be a very ticklish question because the ombudsman has the power under the ombudsman law. So if they do that, then people will look behind this as protecting the Chief Justice. Wala po tayong nakikitang precedent tungkol dito kung saan pinagbawalan ang ombudsman na gawin ang kanyang trabaho, no? Kasi wala pa naman sinasampang kaso, ang ginagawa pa lang investigasyon lang. And kung ang maliwanag dito nakalagay sa kanyang statements of assets and liabilities and net worth ni Chief Justice Corona na nagbibigay kapangyarihan sa ombudsman na maggawa ng investigasyon kung kinakailangan. Pero posible pa rin po ba na gawin ito ng punong mahistrado, lumapit sa Korte Suprema? Well, para sa akin, kung gusto niya, pero parang sinasabi na niya. Ito yung critical. Sinasabi na niya na yung $10 million account na yan, akin. Diba? Meron siyang pahayag na hindi akin yan. Kung hindi akin yan, bakit ako lalapit sa Korte Suprema para hintuin yung pag-imbestiga sa isang aligasyon? Congressman, itong nabanggit nyo earlier na waiver na nakaprint sa likod ng SALN, is this only beneficial to an ombudsman investigation? Hindi po ba ito pwedeng gamitin dito sa impeachment? Dahil may waiver na nga doon sa likod ng SALN mismo. Well, again, this is the first time we are going through this process of impeachment. There are varied opinions from the senator judges. I heard Senator Angara this morning say, pwede. I heard Senator Enrile say that the ombudsman can continue with what she's doing.
Even Senator Miriam has said that. So I think yung question whether kung magagamit yung report o yung mga ilang dokumento na ginagamit ng ombudsman, yan ay pagdidesisyonan talaga ng ating impeachment court kung ihaharap po ito as a motion by the prosecution for the ombudsman to produce the documents here. Congressman Erin, kung sakasakali pong matapos itong investigasyon ng ombudsman bago matapos itong impeachment trial at sampahan po kung sakasakali ng kaso ang punong maestrado, maiiba po ba yung takbo ng paglilitis? Tingin ko hindi naman maiba dahil masabi naman po natin mas advanced na yung impeachment